og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. O adto ta karon sa ikaduhang parisan. Ikaduhang parisan pero maura gyapon ang kalaban. Okay. So sa gihapon magsunod ta sa atong rules and regulations og nga manikamo ta nga bisan og naay gamahing malapas sa atong rules and regulation, at least ma-minimize gid siya. Kay tuyo na to nga ma-roll out na to kutob sa atong mahimo nga mahuman nga naa gayud sa kalinaw. So karon adto ta sa ikaduhang parisan nga ang ilang tema sa affirmative side pamatud-an nga ang gahom sa albularyo ug mga anting-anting iya sa Dios makita sa pulo buhat sumala sa Biblia siya. So ang anting-anting sa Biblia o referensya nga pagkadadon sa affirmative side Denmark Abing from From North Cotabato. Kababayan ako ni kay taga Cotabato man ko. Brother Abing, it's your turn. Okay. Okay. Tubil sa. Timer starts now. Wa pa ka prepare na Biblia ko ah. Punya na ha. Stop ka. Di lang sa magdali kay mahuman na gyapon. Dikit. Maya tag space. Ano lang ha? Ticket tayo lang. Okay, balik ko na to. Timer starts for 15 minutes. Hello. Maayong gabi sa tanan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay ang lahat ng mga albularyo at antingero. Lalo na sa mga taga Bohol. Akong pamatud-an sa tibuok kalibutan nga adunay anting-anting nga dili direktang mabasa pero masabot. Kay nagtuo ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga iya ra gyud yawa. Mao ra gyud ilang nailhan itawon. Akong isulti kaninyo ang kamaturan nga ang kinadatuan nga mutyaan og anting-antingan si Kristo sumala sa mabasag masabot. Pero dili direkta, letra po letra ang anting-antingan siya. Pero makapahaom ako ni ana. Maoy akong dala nga kamaturan nga akong pamatud-an sa akong kaatbang nga pinangga na kong pari. Pinangga kayo, ginatahod ako may gabi sa tanan. Dalaygon ang Dios sa langit ug sa yuta nagbuhat sa tuburan sa kinabuhi kusog. Og balang espiritu nga naas matag usa kanato. Akong sugdan pamatud-an diretso kay gamay ra kayang oras. 15 minutes ra. Unya maughan na dayon taglaway. Ang buot pasabot sa lalom nga tinubdan sa pulong anting-anting. Mabisaya magma in English, pwede tawag talisman, charm, amulet. Dinhi sa Bohol, pwede tawag tangel kung inyo nang gi-research. Mga Bisaya, habak, dagon.
Akong pamatud-an sulod sa 15 minutos. Ako nang sugdan. Naguluhan kinig. Espirituhanong hinagiban. Ambot lang kung unsaon niyo pagsabot, mga katawhan. Kung tinuod mong nakasabot sa pulong sa Diyos ug nakatugkad. Unang basa, mga hinagiban nga espirituhanon, Episo chapter 6 verse 10 hangtod sa 20. Init kay nga isyo sa amuang mga albularyo kan tingiro ang gipangyawaan. Wala lay kalainan kanamo si Kristo nga giingnan intaw giyawaan. Kinsay nagingong nayawaan, di irabapod yawa. Segunda po siguro siyawa. Kay naghukom naman sa iyang isig katao. Negingon din sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon, diha sa pakigiusa sa Ginoo, pinagi sa iyang dakong gahom. Tinood, gamhanan ng Diyos, ihiusa na to itong kaugalingon, muampo, mualagad, musimba, mubuhat, dili lamang sa pulong. Apan, nalimot ang mga katao sa katawhan, dinhi sa tibok kalibutan, nga adunay giingon, espirituhanong hinagiban, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat, nagihatag sa Diyos kaninyo, aron makasukol kamo, batok sa mga malipatong kaugdahan sa yawa, na ay mga barang. Muna kaming mga antingero, doon namin espirituhanong hinagiban. Dili lang 7 sacramentals, oy! Buot-buot, biya mo. Dili lang. Unsa kahay, lalom nga pagsabot niini. Dugang sa pagbasa, isulob ninyo ang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Dili man direktang gihatag sa mga sa Dios, pero adunay mga espirituhanong gasa nga naasulod sa Biblia. 1 Corinto 12, tinguhaan ninyo na nga mga hiyas. Lalom nga mga hiyas nga tinago, gitago alang sa mga maalamon. Apan gidayag ngadtos mga mahuyang nga sama namong wa ka eskwela, way grado, tumo-tumuan, butang-butangan. Pero kining espirituhanong hinagiban, hinaot inyong masabtan. Sa mga mutuo lang, apan sa dili, wa ko'y mahimo. Na may mabasa sa mga di mutuo. Kanang na mabasa sa 1 Tesalonica 3:2, tama ba? Kadali lang ha? Pamatud-an ako. Sa mga di mutuo, kay nawalaan man ko, kadali lang. Sige na lang, kung isulti na lang, kay memorize man ako. Ingon sa Apostol Pablo sa Tesalonica, nga buot namong maluwas sa mga taong lampingasan, kay dili man tanan, o good, dunay pagtuo. Labaw na ang kadaghanan karon di mo tuo. Sa Episo chapter 6 verse 10 to 20, espirituhanong hinagiban, inyo jong i-insist inyong 7 sacramentals, nga dili lang kamoy gitagaan og espirituhanong gasa. Naapame, mga low level, low profile kayo. Ang espirituhanong gasa, no side comment mga audience, kung way mo badlong kaninyo, kadungog ko, magbaton tag-respeto. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod. Kundili, batok sa daotang espirituhanong gahom, diha sa kalangitan. Sa mga pangulo, sa mga ana sa gahom, sa mga daotang gahom, nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. Dunay mga kaaway. Dili lang mga kaparian ang mananambal, ang gitugyanan sa Dios. Adunay matag-usa, nga gitagaan og hiyas. Nganong ang kunon man tanan, for respect lang sa kong kaatbang, nga ang kunon nila. Sumala dito sa Lucas 17, ingon ninyo ganina, nga si Kristo ningon sa mga sanglahon, lakaw kamo og pahiling sa pari. Naglakaw pa lang, nangaayo na sila. Wa matambalis pa pari, oy. Gihiling ra. Si Kristo ang nagbilagro ato, sumala sa sugo. Okay? Sa espirituhanong hinagiban, tanawon ta. Hilaw lang mo diha. Kay ang 15 minutos, short kay para nako, mubo kay nga panahon eh. Nengon pa din busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat. Nagdala ba ang katawhan? Busa dad-a ang tanang armadura na sa lain nga term, armadura kahimanan. Gikan sa Dios. Inig abot unya sa daotang mga adlaw, makasukol kamo sa inyong mga kaaway sa wala gyud pagsibog. Muna ang kining debate ha, di jud mo sibog bisag isa ka dagaw. Question and answer lang ni. Pinakasadya anad kay kuani.
Anad kay ko. Busa, pangandam ka mo. Timanin ninyo ha? Dada, kinsa ba'y nagdala ninyo? Ang inyo ra, kanang inyong 7 sacramentals. Di pod mi mangilog anak, manghayo pa noon mi. Busa, pangandam ka mo, gamita ang kamatauran, nga ingon, ibakos. Walang nako, dada akong bakos. Pero ipabakos, ipahabak. Ang word anting-anting, Bisaya ra kay na. In Englishon, pwedeng amulet, charm, saba, talisman. Pero kinabisayan, mga Bisayang pinulungan, habak, unsa ba, tangil, dagon, mo na'y tinuod. Ipa, bakos, ingon isip kamatuuran. Ingon dada, ang tanang armadura, nga gihatag sa Dios. Wa magdalang uban ana, wa makasabot, wa gitudlo sa tanang kaparian. Nga nabasa man unta nila ang Biblia, nga adunay hiyas matag usa. Nga makatudlo unta. Dayon, busa pangandam kamo gamita ang kamaturan, ingon nga ibakos. Muna ang mga depensa sa mga way kasayuran, ipabakos, mabinaksan ang kamaturan. Ang pangutana unsa ibakos ninyo? Kaya inyong 7 sacramentals, wa man mabakos. Pero naay isa makatama mo, saludo ko diha. Ningon din ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan. Darao, salipod sa dughan. Wa mo kasabot. Inyong mga cross, parihas na ta. Di lang mo dawat o ganting-anting na. Kay gusto mo, tutyal, sosyal ra kayo. Tutyal ra kayo inyong gusto. Nabay ingon, nga salipod sa inyong dughan, mauna na. O ang kadasig sa pagsangyaw sa mga balita. Dili lang ang kaparian mo ay mubasag Biblia. Pagsangyaw sa tanang balita. Pwede, bisan kinsang tao. Daghang mabasa sa kasulatan. Ingon bitaw si Pablo kang Timoteo, may kahigayunan ka wala, isang iyong pulong sa Dios. Mao nay kamatuoran. Ayaw mo paulipon sa nasayod lang nga mauray na hibalo. Basa pud mo, parehas nako. Short kayong 5 minutes ba no? Wa pa ko kahuman sa kong ebanghelyong gibasa. Dada kanunay ang inyong taming nga mawang pagtuo. Kami ni gamit ani, wa pa mo kakita sa tinuod nga hinagiban sa Dios. Nga iyang mga gamahanang mga balaang butang nga tinago. Bantayin ninyo na, kanilang example, maunay ramo sa inyong akong gigamit nga inyo harapong testamento. Hilom lang sa ta. Busag, ingon din dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, pinagi nga makapalong kamo sa nagsigasa, ipana kaninyo sa yawa. Kasagaran jud barang espiritual nga sakit. Munang ako nag-albularyo nagantingero. Niatubang ko dinhi. Uban sa kaisog, dili minaoy, kundili uban sa kamatuoran akong dala. Nga adunay mga espirituhanong hinagiban, nga ipakwintas ka sa lipot sa dughan, ingon mapinurungan ang ulos kaluwasan. Nakita mo nga adunay mga purong? Tapos ingon ini, ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa inyong ulo. Na ako'y purong, pero wala ko isulob. Basa lang og pamatuod. Ipapurong. Hello, Isa may break sa nagpurong sa inyo. Brad Abing. Tagaan ka, dugangan, imuha. Gistap. Dugangan kag 5 minutes. Sige, salamat Okay, kayo. okay. Bro, 20 minutes. Salamat, Father. Salamat kay Galay ko ng Diyos. Okay. Start. Basta usbon ko, ikalo ang kaluwasan, munang ipurong. Nami purong, di na mo ipakita. Sagrado para na mo. Kaming mga spiritual healer, albularyo commander. Adto mo yutang saad sa Mindanao. Tanaw na to, di mo puting itlog niyo. Ningon din ikalo ninyo, munang ipapurong. Ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa inyong ulo. Gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon sa espada. Kanang pulong sa Dios, daghan kaayo og naglalis ana. Biblia mabasa pulong. Naapoy pulong si Satanas mabasa. Pero unsay tinuod nga pulong ang gamahanan? Hebreo 4:12. Ang pulong sa Dios buhig na kalihok, hayt pa sa sunab nga espada. Si Father nag-exorcist ni. Pero wa po ni kakita sa akong exorcism. Dili lang kamo ang nakasayod ni ana. Ako nang hagit niya unya kumusukol siya. Unya na. Buhata kining tanan diha
Diha sa pagampo og pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayod. Pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Nagampo pud mi. Gamiton ang pulong sa Dios, Hebreo 4:12, buhi ug nagalihok kahit pasaday sulab nga espada. Amo ra baday kabao mugamit og pulong sa Dios. Nya unsang pulong nga pod? Kaha. Latin ra ba kasagaran? Inya ang Latin ra bas mananambal, iya daw siya wa sumala sa akong kaatbang. Hinaut di mo object ako ang kaatbang kay para challenge jud. Mapasakitan man ta ginagmay andam ta mo dawat. Paun sa mayawa mga katawhan sa Dios. Nga si Kristo namatay sa krus. Unsay giingon? Ele lama sa baktani, amahan ko. Gihubad pag binisaya. Nanambal si Kristo nag-ingon, ipata, mabuka ka, makadungog, makakita. Talita kome, kung inyo nang i-research, unsa nang pulunga. Ha? Iya na po dahil siya was Kristo kay naglatin man, naghibro pa. Daghan kog referensya, unya na nako na ipabasa, o akong pamatudan, alang sa kaninyong tanan nga maminaw. Anako. Diingon din he, tungod niini pagbantay ka mo og lahutay gayod. Kami nilahutay mis mga pagampo. Kinsay mga tuhod nga nangaupak na pagampo lang. Magluhod raman mo og inyong gusto. Og tulumanon nga pagampo, wa jud iyas yawa. Sa inyo lang ng panabot. Kay wa mi makailan ng yawa. Pero sigihan mig hisgot nga kami yawa. Dagway baka yawa ni among gidalang kamaturan nga nagbasa magbiblia. Ipamatod ang kamaturan. Gamay na lang akong oras. Dre, og alang usab kanako ingon si Apostol Pablo, aron ang Dios magahatag kanako og mensahe sa akong pagwali, aron walay kahadlok nga makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Ang mga espirituhanong hinagiban tinago na. Pero unsay gisulti sa kadagkuan sa kaparian? Sa pari lang. Unya na pa may labaw ninyo mga pare. Kinsa man day ang pari sa mga pari? Kanang mabasa sa Hebreo 7 verse 24, nga ang pagkapari ni Kristo wa gitog diyan sa lain. Agoy, mugawas na ko gamay stimane, magbantay gyud ko. Pero hinaot dili unta objikan kay para okay. Salamat kay Father. Karon, kumbate. Gingon di tungod niini, nahimo akong pinadala bisan aniya ako karon sa bilangguan, busa pagampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali niini kay kinahanglan gayud kini. Ang mga antingero sa Mindanao, ani-ana nagpakita sa nawong nga inyong mahimamat. Onya, napamatud-an ako sa episode 6 ang bakos sa kamatuoran, kwintas ka sa lipo sa dughan, mapinurungan ang ulos kaluwasan. Dinhi ko sa akong referensya. Hinaot di pa ko maputdan. Ang akong referensya, short lang kayo. Pero ngilngig ka ini sa mga moto. Pero di mo to, sulimbad ng matas mga katawhan. Anting-anting on exhibit at prestigious Quay Branly Museum. The secret soul of the Filipino. Kung iya pasyawa, nganong gi-exhibit man dito sa France? Gikasuhan na unta ni sila. Gi-exhibit man. Darang gingon ang reference Loren Ligarda, Dayaw. I-search niyo sa YouTube. Ang katotohanang pangkasaysayan, anting-anting. Exhibit actual medallions, the secret soul of the Filipino. March 2018, Paris. Ang giingon, ipinagmamalaking pinagmulan ng kapangyarihan at proteksyon ng bayaning Pilipino na nagtataglay nito sa pakikidigma laban sa kalayaan ng mga Pilipino noong Spanish colonialism. Gigamit sa tanang kabayanihan sa panahon sa Kastila, sadyang gisakop ang tibuok Pilipinas. Iyas yawa, makibisog ka sa relihiyong mapanakop. Kaming mga among kaliwatan, mga tribong katutubo, gikan panahon sa 1521, ni Dato Lapu-Lapu, nga naasibo gabarog, anting-antingan sa ngipon sa baboy sa ihalas. Kung pusilon ni mo ng baboy ihalas magatubang, swerte kag imo na, pero di ni mo makuha. Di na ihatag ka ni mo, munay hiyas, magpakuha yang tangil. So daghan kog mga ananang butang, nga wa na ko gipakita karon. Kay exclusive lang na, pinakasagrado para sa mga. Isa lang ako pamatudan ang nasa kong makamot. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, ang ako mga pulong magapibabaw kanimo karon ining adlaw. Kini mamahimong timaan si mong agtang, munang ipurong, gani mo gigamit sa sign of the cross sa Katolik. Mamahimong timaan sa agtang, munang ipurong, tunga sa imong mga mata,
Ha? Deuteronomy chapter 6, verse 6 up to 9. Ingon, nga timaan, nga ibugkos sa imong mangkamot. Dara na! Ang problema kung sa inyong bugkos, hikot sa inyong hirban, kaning amuha pinasahi. Mga butang balaan, nga gibugna sa Dios, mga butang kahibulungan. Na ako'y mga verses, ako na pamatuodan unya. Karon, sa National Historical Commission of the Philippines, Museum of the Katipunan, nigamit sila kanting-anting, pasidonggin ninyo, mga di mo to, Kaya gipakadako mo sa tinuod nga tinuuhan ka. Pero ang tinuod, dara na, sa National Historical Commission of the Philippines Museum of Katipunan, ang anting-anting ay pinaniniwalaang may kapangyarihan na pinagkaloob ng Panginoon. Naniniwala ang mga katipunero, kaisa nila ang Panginoon sa pakikibaka para sa kalayaan. Na ang paniniwala, ang anting-anting ay kombinasyon ng lumang relihiyon at Katolisismo na ipinakilala ng Espanya. Tugkara ninyong anting-anting, oy! Pwede matawag amulet, charm, dagon, unsa pa, tangil, pero wa ninyo respetuhi ang kinaubsang katungod. Low profile ra kayo kaming mga dagwaya. Darao, inagsamang Katolisismo, mga larawan, daghan kayo, gigamit na ko ni God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Mama Mary. Ingnon unya ko, kana iya sa Dios. Kanang naa kinasuluran nimo iya siyawa. Naghukom na. Mentras di mo kakitag sungay sa kuha. So 4-4, mga espirituhanong gasa. Sadyang nikayab ang Diyos. Nagdala siyang mga daghang bini. Sa kinagamayan nga pinili sa Dios, mahatagan. Tag-usa nga gasa. Mao nang kami nakadawat aning gasaha. Akong pamatud-an ninyo. Gamay na lang 6. Wala, time na bro. Oh, sige. Wave na lang. Okay, time. Oh. Ito ni, Denmark Abing. Okay. So, isog nga presentation. So, daghan pong nag-smile pod. Daghan po tingaling ni Kulima baka wata kay pala. Okay, andan na siguro ni. So, adun na tay 10 minutes interpolation ang mga Dili man kauyon. O wa man nimo debata. Tubag. Tubag. Ang kamatuoran lang. Sige. Labos. Dinhin nyo masabtan, oh. Ayaw nyo hutda, tanan, anting-anting, oy. Akong basahon. Sa bro, stop sa bro. Kay nangit-kita naman untaan eh. Hilom na lang usata. Piso o 5-5. Nya karon abot tagyabi. Nindot. Okay, wa pa magkuha gamay sa 1 minute. Padayon. Sa paghuman sa 1 Okay, minute. padayon ha. Anting-anting. Pangutana. Saktong ginawa ni sayop. Ang tubag tinuod na yang gibasa. Ang ikaduha, di gyapon kami naas kahayag. Sumala din sa akong mabasa. Napay 1 minute na? Napay 1 minute. Kadali lang. Pagbangutan. Sumalas pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Napay time wala na. Gamay.
Sa Isaias 45:7, ako'y nagbuhat sa kahayag kangit-ngit, ako'y naghimo sa kabuluhanan o katalagman, ako ang Ginoo mao'y naghimo nining tanan. Naay lagi kadautan. Napoy kayuhan. Sunod pangutana. Gibutangan ninyo sila bugkos. Bilo sa mga ulo, isip, mga anting-anting. Uni amal gini. Unya mao man imong gi-describe nga anting-anting. Ang Okay. pangutana, nganong imo man ginanay nga mao man imong description sa imong pagkaantingiro? Tubag, duha ka klaseng asa man na mabasa. Ninyo tanan ba anting-anting? Nga ang Ginoo, wa mo masayod, gamahanan o pinakadatong mutya ang anting-anting. Lapa ko'y oras, kadali lang. Sige ha. Dinhi sa Isayas 21:5-6, ipaandam ang lamisa, ipahimutang ang mga lingkuranan, himua ang pagpangaon, himua ang pag-inom, tindog kamong mga prinsipe, dihugi ang taming, na ay mga taming espirituhanon, dili lang anting-anting, habak, amulet, talisman, na pa'y other term, dagon. Okay, mo Sunod lang to. pangutana. Lain na po nga teksto. Diri sa Mika, Kapitulo 5, versikulo 12. Ningon na po ng Ginoo. Huwag tangon ko ang inyong mga anting-anting. Ang pangutana, anong napamanan nimo? Tubag, asa man tangtangon, sa bukton, asa tangtangon, nganong wa man matangtangi lagi. Literal ba o spiritual? Di lagi kami kana, di good mi mo angkon ana, oy. Espirituhanong hinagiban mo tawag sa dili, tawgong taming, kaya niyo bungkago ng Isayas 21:5-6, King James Version, ang balang kasulatan, nangandam sila sa lamisa, nagabutang sila sa magbalantay, silang nangaon, silang nanginom, panindog kamo, mga prinsipe, dihuga ang taming. Kami og nami lana, amo naman pud mo'y lana. Sunod pangutana. Asa man mabasa sa Biblia nga dunay anting-anting sa kahayag? Wala. Naa, duhay tubag, dili litra po litra. Hulata, palihog sa ako kay pagkitaon. Stop sa Stop, kanila. bro, stop, bro. Para mag-challenge na. Pakpak. Kadali lang ha. Kadali lang, naa na. Sige na lang. Ay wala. Akong basahon, biblical. Unsa to, Pader? Usba. Osman pangutana. Oh. Ang ako pangutana kay daghan naman kay ring mga teksto. Nya gidumtan sa Ginoo ang anting-anting o niya naghisgot po siya bakos, naghisgot po siya bilo, ng mga anting-anting. Naa ba kay mabasa diha nga ang Ginoo nahimuot sa anting-anting? Ato sa kag time. Ay lang pagdali, Brad. Parang di ka ma-pressure. Kay kamaturan ning ato. So bro, relax lang ha. Gaan ka na mag time. Okay bro. Unsa man ni? Anting-anting? Unsa man ni? Daghan na. Proven. Dili literal ha, duhay tubag, Pader. Pinadayag 1:13. 1:13. Ako'y basa. Og sa taliwala sa mga kandilero, nakita ko nga daw ingog anak sa tao, nga sinuloban og hataas nga biste, og may bakos nga bulawan, sayang dugan, si Kristo na. Dara na ang sampol, Kristo mismo. Oh, pike, dili lang anting-anting madungog, pero masabot. Okay, next question. Sunod pangutana. Ang kunon ba nimo nga way nabasa ang anting-anting? Ako na ay nabasa, ikaw Duhay tubag, akong giingon nimo. Di ko masabot, dili literal. Okay. Pero natubag na. Upa ko magpangutana? Oh, sige. Sorry. I'm sorry mga kaigsuna. Upa ko magpangutana, no? So, ako, daghang teksto nako nga gidumtan sa Ginoo ang anting-anting. Ang ako pangutana nganong ipugos man jud na nimo nga wa makay nabasa. Ikaw ra may nagsabot-sabot. Pwede mo object, moderator? Nang hinaw naman ang akong kaatbang. Nga ang akong tubag, dili literal mabasa, pero masabot.
Unsay tawag ani? Basta itangil, idikit sa lawas, matawag og dagon, anting-anting, amulet, talisman, habak. Kaklaro, di masabot. Kay tinago ni alang kaninyo, sumala ni Apostol Pablo, nga iwali ko ang tinagong balita. Uy, wa mo kasabot kay tinago. Okay, nag-object siya, niya mo to yung objection. So, kutob sa yung objection, iyagi to nga side. Next question, Father. Last question? Sungod Last question na last sunod- answer. Sunod pangutana, ningon man ka nga si Kristo ang nakaayo, wa pa gani kabot sa pari, naayo na sila. Imo bang ang kuno ang gisulti ni San Pablo, Hebrew 3:1, nga si Kristo pari usab? Imo bang ang kunon nga si Kristo pari? Sumala sa Hebrew, iya man ang gisulti ka ganina. Gambay lang sa Father Darwin. Medyo irrelevant siya sa Asia. Irrelevant sa Asia. Related man sa healing, Mr. Moderator. Bisan gigamit pero dili mao isyo. Sige. So, change your question. Tagapad ako sa pangutana din sa katubag. Sunod I-change- pangutana. Mabasa ba sa Biblia nga si Kristo ang tingero? Duhay tubag. Di mabasa pero masabot. Kaya ko na pamatudan kaning kagabion. Kung mapamatudan akong dili mabasa litra po litra pero masabot. Mutyaan si Kristo. Oras. Okay, pinadayag 2:17. Di na ako basahon, kaya pangandaman ko ni. Pinadayag 2:17 ha. Dili mabasa ang ating-atingan pero masabot nganong naa siya anang butanga. Hinaot di pa matapos akong 1 minute. Ang magmadaogon pag himuon ko ang magmadaogon 2:17. Ang magmadaogon pag hatagan ko sa tinago nga mana o paghatagan ko sa gamay nga bato. Nganong namay bato si Kristo sinulatan sa bagong ngalan. Katibay nga katarungan, di mabasa ng ating-ating. Pero nagkupot si Kristo tinagong mana nga pulong o puting bato. Nganong naa siya na anting-antingan atong Ginoo, wala mo masayod. Salamat sa... okay. 4. Rest, okay. 1 minute nga rest. So, after 1 minute, let's proceed. Okay? Okay. For rebuttal, coming from the negative side, 5 minutes presentation of the rebuttal by Father Darwin Gitgano. Timers. Salamat. So, maayo- Excuse me, presentation, Panginoon? Oh, Yeah. okay. 15 minutes, I meant to say. 15 minutes, negative side to be delivered. Timer starts now. Maayong gabi na tong tanan.
Oh, no. So karon, iyang ikutlo ang Efeso 6 kapitulo 10 versikulo may pahimangno sa mga nagsigbasa-basa sa sinulat ni San Pablo. Okay, mo ni Brad. Paminaw. Sa 2 Pedro 3:16. Og mao usab kini ang iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. Dili ba gisgutan sa atong pinalanggang igsuon nga si Pablo sa iyang sulat kaninyo. Sumala sa kaalam maghihatag sa Dios kaniya. Og mao usab kini ang niya nga mga sulat. Hinuon may lisod sabton sa iyang sinulat. Ano sa to? Sulat na San Pablo man. Oh, magbantay brad kinay lisod sabton din na. Unsay paymangno ni San Pedro? Ningon siya, busa may mga tao nga huyang sa pagtuo og wala masayod sa kamatuoran nga naghatag og sayop nga kahulugan niining mga sinulat ni Pablo. Og mausab kini ang ilang ginabuhat sa uban nga bahin sa kasulatan. Busa sila mismo nagdala og kalaglagan sa ilang kaugalingon. So delikado day. Unya kung sabot-sabot lang ning atua nga way guidance gikan sa proper authority. Pare na ko ha, pero dili ko magbuot-buot og ako. Dili ako ang magtutudlo ninyo. Usara ang ato magtutudlo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dili si Father Darwin. Ngano? Siya ray nakadawat og Yahweh. Dili si Father Darwin, dili sad si Brad Denmark, kun dili si Pedro. Ono Mateo 16:18-19, ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ako iglesia. Nga bisan ang gangaan sa imperno, dili makapukan nimo. Niini, o gigahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong itugot, Pedro, din sa yuta, itugot ko sa langit. Unang ako, bisag pari nako, dili ko magara-gara og interpret sa Biblia. Nagkaron, katong iyang Efeso at sundan, mauba dito interpretation. Nga magsuota og bulawan. Okay, arita sa mga church fathers na to, nga nauna na kanato. Okay? Mao ni ang giingon sa usa ka church fathers in relation sa iyang gibasa. Kini siya mo si Saint John Chrysostom sa tuig 349 to 407. Kaya dili ko mag-interpret ang Biblia nga ako lang. Nya naman, wa na tay kalainan ni Pastor Archie. Oh, naman sorry, Pastor. Akong dakong sa. Sa ilo ato ko. Nakaron. Gibingaw mo gukuha rin niya, God. Kano saan mo kami mag-atubang kay ni virus na naman viral. Ni viral. Virus naman. Nakaron, unsa may gipasabot ni ini ni Pablo. Nining gitawag armor of spiritual virtues. Virtue din na. Magpintas taog daghan kay mga alahas. Dili na. It is an armor of bertod ni pusa. Ito nang hagit na ko nga maupoy ni atras. Og dibate. Unsa man ding belt. Unsa may pasabot nini. Pero di man din pasabot ana. Unsa may pasabot anang belt? Chrysostom, belt representing the truth in speech and conduct. Kinahanglan mo sulti sa kamatuuran. Father, nakoy do si Pares. Ako po gikomedyan, layo ra nang imuha sa ako Then apo kay imo. Ito komedyan na, basi mo tuo mo. Wa koy habak, wa po koy breast kining belt. Kaya ang belt kamatuura na. Mo na'y meaning sa belt. Dili literal belt. Unsa may bracelet. Alam sa bracelet, no? Ang pasabot na righteousness. Ang katarong.
Magunsa man ang daghang kagahom, wa kay ka siligan. Uy. Ang katarong, ang kabuutan, na dili lang atubangan sa kadaghanan, bisan nag-inusara ka, buutan ug matarong ka. Sama ni Senior San Jose. Okay? Unsa man ning shoes, unsa man ning sapatos. Wala ba ko yung sapatos, nagsandal ra ko. Ang pasabot ni sa sapatos, readiness to spread the gospel. Hindi na mag-create og atong gospel. Muna ang sapatos. Pagkatahom sa mga tiil. If di nga nagwali, nagitubag si Pastor Arche, Bisa ko ay sapatos. Ang sabi ng shield, ang kaulugan, faith to extinguish doubts. Atong ligunon, atong pagsalig, aron daghan ang madasig, ug daghang madasig, daghan usab ang makabig. Dili itong iyang anting-anting. Kay unsa may gisultis Ginoo. Mo to ha? Therefore, di pagkakos Pedro, natuman karon ni pinanggang Denmark. Okay ka, Pastor? Ilumon kay Pastor Arche da. Kaya nga naman. Awat! Nakaroon. Pagpangutanan ako, ni Aman, litra-litra dyan ato. Wa dyan ko magsabot-sabot, edi. Nga naman, dili. Catholic. Kaya kung magdaghan ta, di ta mo sanay. Unsay gingon sa pulong sa Ginoo, dili ni pulong ni Father Darwin. Niining sayo nga ka gabion, dili akong pulong. Unang ningon si Kristo, ang akong gisulti ninyo dili ako. Dikan sa akong amahan. Unsay gisulti? Kinahanglan walay makita diha kaninyo nga magsunog sa iyang mga anak nga lalaki. Nga tigpanagda, apil po ning sigpanagda. Kini si Sigana Perez Indi, nadakpan na ba? Bohol City, nya doon na kuno yung mga terorista. Binuang po ng antingan. So kaom kini sa kong pinangga. Kay sa tanan nato dinhi siya may dunay anting-anting. Mo nang gipahimangnuan siya sa Dios Amahan. Lumayan og tigpakisayod sa espiritu og tigpanagna pinaagi sa pagpangutana sa mga patay. Kay si bisan kinsa, nindot kini. Ang ingos Ginoo, si bisan kinsa apil si Pastor Brad Denmark ani. Nga magbuhat niining mga butanga. Dulumtanan sa Diyos. Mo naman kaigsunan ko, delikado kayo. Mo nang ako, Jod, nga giatubang atong pinangga nga igsuon. Kaya ingon siya, tanang anting-antingan kuno, giyawaan! Sayop na. Mo na nga, ako lang koreksyonan kamay, ang iyang gisulti. Kay daghang nga anting-antingan man jud nga iya sa na karon naa siya'y mga gipang
na sa Ezekiel Kapitulo 13, versikulo 18. Ingna sila nga ako ang Ginoong Diyos nag-ingon. Kisa nag-ingon na dili si Brother Darwin. No? Alaot kamong mga babae nga nagpabiktima sa akong katauhan. Bata man o tigulang, pinaagi sa mga anting-anting. Grabe. Wa, jud mingon direk bulahan katong dunay anting-anting. Naabay mabasa, nga bulahan tong naing anting-anting. Nga nagkwintas og nagsulob og bulahan. Ginabutangan ninyo sila. Ano sa ibutang? Bugkos. Ingon pas Brad Dinmar, wag pa pakita imong bukton, Brad. Una. Og bilo sa mga ulo. Buot ninyong biktamahon. Grabe ning mga pungos Ginoo. Kini ang bulahan kay mo nga wa nay ayaw na patig-aha ang inyong kasing-kasing kay ang pulong sa Ginoo kamatuwa sila mga kaubanan kinahanglan inyong dawaton kini. Kay duha ra ba tubag? Duha akong tubag. Nga naman nagduha-duha siya. Nga naman, nganong ato maning supakon. Litra por litra man eh. Mao bitaw nangutan ako niya kaganina. Brad, do na ba kay mabasa? Litra por litra. Nga ang anting-anting gikas Ginoo. Pahong ang suga. Pati yung kita. May po kay, doon na po'y, kinibitang, kining, mura og background nga effect. Sounds effect. Lights. No? Kamatudaan ako nga ang mga anting-anting, gikan kahayag. Wa dyan siya nabasa. Yan ang gibasa ang Efeso. Yung ibadlong siyang San Pedro. Yung basa-basa diha. Nga kinaugalingon lang. Mawitang ako ni Coach og Church Fathers. Nga nung ni quote kong church father, pagpapdayag kaninyo, nga dili ako ang lasay sa Biblia, kundili ang mga church fathers. Kinsa man na sila? The disciples of the apostles. Sila ang nasayod sa kamaturan, dili si Father Darwin. Di ko mag-create og kamaturan. Nakaron, akong ibasa man kaigsunan, ang kamaturan nga nasbala ang kasulatan. Kaya negatibo man ko, kinahanglan, iya pong maprubahan. Bisag usalang ka-sentence nga nahimuot ang Ginoo. Delikado na po na, makontradiksyon na sa isultis Ginoo. Ang Ginoo, God of contradiction na. Mao nang iyang gi-idol sila si Lapu-Lapu. Duha-duha, Lapu-Lapu. Og si Andres, dili si Kristo. Mao nang ang atong Ginoo, ingon siya nga, kanang inyong 5 seconds? 1 minute. Kanang inyong 7 sacramentals. Wa mo tay 7 sacramentals. Sacraments. Kisa man na, instituted by Christ. Wa ko kibog Katoliko? Oh. Mao ning Katoliko nga nagsupak-supak sa aning kining pili-pili lang, selective truth. Mao nang nga kita nga ni adini karon dili ta hilaw-hilaw ang Katoliko. Kung di ta mo dawat sa official teaching sa simbahan. Aron atong i-promote dili ang atong opinion. Ang pagtulunan ni Kristo kaya ang ibilin sa simbahan. Kaya ang simbahan mao'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Time. Salamat sa maisog nga presentation. Nya karon adto na sabta sa pagsukod, sa pagsuta
kung unsa kalig-on ang gipamahayag nga pagadabud-dabuhan pagpangutana sa atong affirmative side for 10 minutes interpolation, 1 minute question, and 1 minute answer. Magapangutana si Brother Denmark Abing. Timer start now. Unang pangutana. Akong gibasa ang pinadayag 1:13. Imong gipamutod-an nga dito anting-anting. Akong pangutana, mao ni. Ingong ko tinago di mabasa litra po litra. Gidawat nimo na o wala. Gidawat kay nako ang naas pinadayag. Ang wa nako dewata kadang imong interpretation. Kay ang imong interpretation imo-imo ra. Ang pinadayag, Brad, dili na siya literal. Kay kung imo nang literalon, delikado. As long as doon na kay mga church father or kay Katoliko man ta, doon ay Bible scholar nga nagpamatuod. Kay kung kay Bible scholar, labaw pa kas Bible scholar. Ako gani nagputlo gani ko. Ano man, dili ko gusto i-guide ng mga tawhana sa akong personal nga pagsabot. Sa Kolosas 2:8. Kung sa may gisultis Ginoo, atong basahon. Klaro kay ni Brad. Nga di ta magbantay ta nga mahiagom ta ining mga gikabilin-bilin nga kinaadman sa atong katigulangan. Nga mao na inyong gipang-quote karon. Mas nituo pa mos gikabilin-bilin nga pagtulunan kaysa pagtulunan ni Kristo. Mabasa na nato sa Kolosas kapitulo. Sige. Okay. Babagbakan ining akong pangutana. Sa National Historical Commission of the Philippines Museum of Katipunan, pinaglabanan ng Memorial Shrine. Si Andres Bonifacio ay pinaniwalaang may anting-anting o medalyon, may imahe na Santiago de Galicia, isang katolikong santo. Ayon din sa mga sabi-sabi na mamahagi siya, si Andres Bonifacio ng itim na tila na nagmula sa mga kasuotan sa tatlong paring martir nagsilbi nilang anting-anting. Iya banisyawa, si Andres Bonifacio ni gamit ni ana nga katolikong santo, ang kunaw ni mo dili. Si Andres Bonifacio, dili siya katolikong santo. Hero siya. Categorical question. Ang say, Yes or no? ang sa question nimo? Kay kuan ko tong santo si Andres Bonifacio. Iya basyawa ning International Historical Commission of the Philippines Museum Katipunan. Yawa ba ni Andres Bonifacio nga nagsuot og Santiago de Galicia isang katolikong santo. Ngog nigamit siya og mga tela nga nagmula sa mga kasuotan na tatlong pare. Yes or no? Yawa ba ni siya og ang International Historical Commission o dili? Objection, Mr. Moderator. Wa ko mag-ingon nga yawa sila. Ang anting-anting doorways of the evil spirit man ako giingon. Wa ko maingon nga yawa sila. Ingon di mo ba ko maka yes or no kay wa man na ako giingon. So, i-verify lang ang question, Mr. Moderator. Gigamit niya nga referensya sa iyang side kaganiha. Yang man ang gigamit. So iyang gibali pagpangutana sa imo. Di nangutana siya. Pwede ka mingog dili kay imo man na side. Pero nangutana sa iya ba na sayaw o dili. So it's your time to answer. Categorical answer. Mao lagi na nga di ko katubag yes or no kay wa ko mag-ingon nga si Andres Bonifacio yawa. Ang akong ingon nga doorway of the evil spirit ang anting-anting. Isod man kay mutubag ko ana i-refine lang ang question. Moderator's time gamay, Father Darwin. Wa sa mag-ingon nga yawa kundi iya ba na sayawa. Mo ang point. Ang iya siya yawa ang anting-anting. Yes. Kay ako nang gibasa gani. Dili ako nag-ingon ana. Nya kontras Ginoo di. Kinsa may kontras Ginoo? Yang kaugalingon. Hindi iyawa. Muna nga, dulumtanan sa Ginoo ang anting-anting. Ako nang ibasa mga teksto. Kung iya pa na, nganong iya mang dumtan? Yan si Andres Bonifacio, di po na Santos. Si Julian Santos noon. Nakaroon. Muna nga, kung iya pa na sa Ginoo, iya na, anong iya mang inog, alaot katong dunay anting-anting. Kung iya pa namin siya, bulahan ka tong dunay mga anting-anting. Time na. Next question. Si General Antonio Luna, Komandante General ng Hukbong Republikang Pilipino, nagsulob og Birhen Madre ni adtong 1866 hangtod 1896 nga iyang revolusyon ang nikigbugno sa tanang mga Kastila. Ako kang pangutan-on, yes or no? Iya bas dautan kining iyang gisuot nga Birhen Madre. Usa ka general
Tubag. Basta anting-anting. Iya dyan na siyawa. Kaya Objection. ningon. Objection ko. Iya dyan na siyawa. Imagine ka, Birhen Madre, kisa na Madre ha. Kadaghang Madre ha. No? Dili tarang Madre. Bitaw. Muna nga, balik ko na ko ha. Niingon ang atong Ginoo sa Deuteronomio 18:10. Nga, dulumtanan ko ang mga anting-anting. Jeremiah Kapitulo 13. O Ezekiel Kapitulo 13. Wag tangon ko, Mikas. Kaya kung iya pa na sa Diyos, nga anong iyamang tangtangon? Muna nga, humana ni Brad, malipay ang Diyos. Mag-uulang yawa. Kung imo ng tangtangon. Sanad pangutan na? Next question. Gikontra ba nimo ang National Historical Commission of the Philippines? Nga gihatagag award ang mga antingero sa tanang kabayanihan nga nakig-away kaniadtong panahon. Yes or no? Gikontra ba nimo? Tubag. Wa na ko kontraha ang mga national Salamat. heroes. Opo ko maman. No. Wa na ko kontra ang mga national heroes na to kaya nakakontribute sila sa pag-protect natong mga Pilipino. Ang ilang anting-anting mo'y gikontrahan sa Ginoo, dili ako'y ni kontra. Balik ko na kong basa. Ewa ka mamino ganina na. Sorry. Akong sa. Ezekiel 13:20. Busa ako ang Ginoong Diyos. Nag-ingon. Nga kontra ko gayon. Dili ako'y ni kontra nila, brad. Sa ilang anting-anting. Ang Ginoo nga akong Diyos. O mabasa nga anting-anting mudawat ba kani ana nga munay among katungdanan og panabot? ang akong dawaton. Yes or no? Busa ako ang Ginoong Diyos nag-ingon. Nya kontra ko gayod ang inyong mga anting-anting. Denmark. Sunod pangutan na. Sa 1 Korinto 14 nag Doon na may mga vision nagikas Ginoo. Doon na po'y vision nagikas demonyo. Kaya tulo. Doon na po sila gift of vision. O nang dili ta ng gift, automatically gikas Ginoo. Mo na nga gipaybaw mo na ko karon. Ya kining gasa nga gikan sa mga apostoles mo ni gasa nga pagkakatoliko. Hinog hilaw. Sunod pang tanah. Next question. Tagig pagpanabot ang akong pangutana. Gitanan man nimo ang anting-anting. Ha, dautan na ba mi ni ana? Antubag kay kontra Ano? Dito yes or no? Ngano man. ang ano. So, tubaga, ngano, dili sa Ngano? yes or no. Kay may sultis Ginoo. Kay di na mo ipangutana nga ngano kung namina dapat yun ka teksto. Apil ang check og mga ilang lawas. Saon man ni nga gidumtan man Dios Ginoo. Langkat ang Ginoo lang yung magbuot. Langkaton ko kini. No? Pero nirespeto lang ko nimo. Kaya kung musugo ko sa Ginoo, panglangkaton man yun eh. Langkaton ko kini mga anting-anting gikan sa inyong mga bukton. No, langkat ni ron. Og buhian ko ang mga tao, daw mga langgam,
nga inyong gilitag. Ngunang Brad, ayaw na i-promote imong anting-anting kay daghan ang malitag. Supak ang Ginoo na iya na sa kaaway sa Ginoo. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, ang akong pagpanabot. Kung dili, imo bang mapamatud-an kaning Marcos 16:18 kung tinuod kang Tubag. Nahibaw na ko sa usad na siyang hunahuna. Mukaon og hilo. Marcos, dili na hilo nga literal. Ang serpent o ang venom diha, matud pa sa mga church fathers nato, ang serpent unang sala. Kung nagpadayon tas pagpakasala, patay na ta igsoon. Nahiluan ta sa sa demonyo. Dili na hilo nga imnon nimo. Mo nang delikado, kay inom ka karon, bahala nag-inom ka diha. Kini na mo gipasabot sa Ginoo o sa mga church fathers. Ang serpent nga gipasabot diha, iyawa, o kanang hilo diha nga gipasabot, sala, Brad. Mo nang mangumpisal tas pare, aron dili ta mga matay sa hilo sa atong mga kasalanan. Sunod pangutana. Okay. Okay. Time na. Salamat. Kisay pildi, kisay daog, wala tayo desisyon. Kitang tanan, nakadungog sa ilahang kambyo hay pangutan na tubag. Yan natay nahabilin nga tag 5 minutes for rebuttal or conclusion. Nya ang una nga mohatag og conclusion ang negative side. Balik sa pagtindog, Father Darwin, for 5 minutes, conclusion. Mga pinangga kong mga kaigsuunan, nga ni adin ni karon, salamat kaayo. Ano pa ba kadiha? Oh. Sa 2 Pedro 1:20, Pesaya sa kasulatan, pinaagi sa kaugalingong pagsabot. Mao nang ako mga kaigsuunan, bisag pare na sa akong panabot at tubangan ninyo. Kaya dili ko gustong masalaag mo o mutuo mo sa akong opinion. Amen? Nana sa 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 20. Walang ato pinanggang igsuon ni lighot jud. Naas Marcos Kapitulo 16 ngadto sa 18 Father. Nahibaw na kung sa sumpay ito. Kung tinuod kang disipulos Ginoo, na may tao nga mo inom sa hilo, di maunsa. Na karon, na may hilo, inom. Ikaw rin hinom diha. Kay di na mo igipasabot sa balaang kasulatan. Si Saint Augustine, si Saint John Chrysostom, niingon sila, kanang halas diha, nga mo paak, di na literal nga halas, mauna ang demonyo. Kanang iyang nga inyong mainom, nga di mo maunsa, maunang sala, nga nung di mo maunsa, tungod ni Kristo. Kay namasaylo na siya sa inyong mga sala. Marcos Kapitulo 2, versikulo 9. Usa ka paralitiko ni duol kaniya, umingon anak, tindog, og naayo ka na. Og gipasaylo na ang imong mga sa. Mo nang igsoon din Mark, gipildi ni Kristo ang bitin. Dili kay mo hikap tas bitin. Hoy. Dili na mao. Ngano man, doon na di mga yamyam sad. Ginamit ang mga yamyam o orasyon sa usa ka bitin. Pero unsa may gisultis Ginoo? Sa Jeremias, Kapitulo 8, versikulo 17, pagbantay kamo, nangingon ang Ginoo, padadaan ko kamog mga bitin, nga malala, nga dili madalag yamyam, aron pamaakon kamo. So doon na mga yamyam sad. Pero di ni literal sa New Testament mga kaigsunan, kining hilo, nagipasabot din ni ang atong sala. Unang Sirak 23:1, kung makakita kag bitin, mudagan ka. Kaila ang mong bitin. Kung mapaakan ka, mamatay ka sa iyang hilo. Pero timani, ang imong sala, mas lapas bitin, kay dili kini makadaot lang sa imong lawas, makalaglag usab sa atong kalag. Mao na gipasabot, Brad, sa Marcos Kapitulo 16 katos 18. Kung imo kong paibnog hilo, pagsulo. Kung imo kong paikapon og bitin, pagsulo. Kaya ang bitin nga gipasabot diha, demonyo, dili literal nga bitin.
Ang hilo nga ipasabot niya, dili literal nga hilo. Hinamitay dito sa Cebu, nga nagsunog siya sa kagalingon, kay banhawon kuno siya sa katulong adlaw, hangtod karon wa pa jud mabanhaw, natigbak. Yan naman, nasubraan pag-interpret sa Biblia. Unang, Brad, maluoy ka sa imong kagalingon, kaluy imong kalag, kaluy ang mga tao nga nalitag sa imong anting-anting, matud pa sa Ezekiel 13:18-20, wag tangan na, tangtangan na, karon dayon. Dili si Father Darwin ang nagsulti ni Ana, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Labaw pa siya kinaadman kay kanato. Munang ang pagpaubos makatubos, ang pagpataas makaimpas. Dili ko gusto, Brad, na maimpas ka. Mao nang ako jud gibasa nimo ang pulong sa Ginoo, dili pulong ni Father Darwin Gitgano. Nganuman, kung imo kong questionon nga akong pulong, samot imo kong questionon kung ako lang pulong. Kini pulong nas Ginoo. Wa na tay katungod mo question na ini. Kung dili mo gakos uban ang kababobsanon, bisan pa sakit sa atong kabubuton. Truth hurts, but doesn't harm. Nga nung nitindog ko kini tungod sa gugma nako sa mga antingero. Tungod sa gugma nako sa albularyo, mo nang akong gisulti ang kamatuoran, dili ako nagdumot sa mga albularyo. Nganuman, mga buutan sila. Pero Satan is master of deception. Salamat for your 5 minutes rebuttal or conclusion or final statements. O karon para sa laing 5 minutes nga tong yatag sa rebuttal or conclusion gikan Denmark Abing. Your 5 minutes. Ng Diyos sa tanan natong tanan. Ako na pong termino. Di pa matapos ang 5 minutos, tapos mala sa referensya Biblia. Parte in tao. Dili siya makahimo sa among tema nga pamatud-an sa pulog sa buhat. 16. Kon ang tawo man niya ang ngalan sa labaw kaniya og ang panumpa maoy magta talaw na. Mga paak sa kubra na ama kamoy lana, ang inyong kinalabwan, pamatod ano makita sa pulog sa buhat. Ugma, wa na'y debate, duha lang ortulo kaklase ang akong hagit. Pamatod-an man sa pulong sa buhat sa tima. Isayas 43:2. Mag-uban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan. Og dili ka malumos, inigbok mo sa suba. Inigagi mo sa kalayo, dili ka mapaso o lamyon sa sigan ini. Butbuton baka ni si Isayas nga gisugo man o gipadungog na ining pulunga. O banan ko ikaw bisan sa kinalamnan, sa subag, sa kadagatan, basta kalam ng tubig. O lata sa ibabaw sa kalayo, di ka alam mo yun sa baga sa kalayo ini. Gibuhat ko na, 5 kasakong uling gibubuag gasolina. Win or loss, na nanalipod na ganina ang akong kaaway. Pamatod-an nato kung niya, ang panumpa mo'y magtapos sa tanang panaglalis, tapuson ako ning dibatiha. Surrender siya sa Marcos 16. Ang tanang katawan sa tibuok kalibutan, daghan kayong basir. I-exercise daan una ng anting iruha.
Karon dayon mag-live ta. Kung kapapusis ba ni o dili. Kay ang nagtakuban pod nga yawa, likod kaniya wa mo masayod. Manolti sila laing pinulungan. Maunsa, itapayon nila ang ilang makamot sa masakitan ng mga ayo. Pakit-on tamos tinuod nga albularyo nga gipamatud-an ni Marcos kung tinuod sulugoon siya sa Ginoo. Magmilagro ang tinuod nga Santos. Dalay ko ng Dios may gabi ana ko'y pamatud. Ugma kay naara ko diha. Wala na? Ugma sa Isayas chapter 43 verse 2. 5 kasakong uling bubuwag gasolina. Hagiton ko ang tinuod ninyong tagapagtanggol. Magpapaak bigbitin na ang mga mutya sa kong lawas. Paak sa iro, paak sa bitin. Diha niyo mapamatud-an. Tambalis inyong lana. Okay, palakpakan na to, mga kaigsunan. Yung sulong from Cotabato. So, salamat kitang tanan, nakadungog sa ilang mga gisaysay, sa ilang mga katarungan. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.